Good morning everyone and welcome to my channel and it's me again, ang inyong chismosong Kaalda Vlogger. So gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat sa mga walang sawa no tumatangkilik, nanonood, sumusuport at sumusubaybay ng mga content ko here on my YouTube channel. So wag ninyong babaktawan o lalaktawan tong ating content ngayong araw. I'm sure na hindi ninyo pagsisisihan na pinanood nyo ito mula umpisa hanggang hulihan. And syempre, wag kayong mag-i-skip ng segment, okay? Buuin nyo to, start to finish. And syempre, wag ninyong kakalimutan na i-share to para mas lalong dumami ang nakakaalam ng ating videos ngayong araw. So, eto na, dumako na tayo sa ating main topic for today's video. Lagot na, naloko na. Talagang booking na. Dahil isa nga si Arjo Atayde guys, isa si Arjo Atayde sa mga sangkot sa flood control project. So, ito na guys, watch this. Mamaya ipapaliwanag sa inyo ng buong buo. So, ito na guys, watch this. Sa pagdinig ng Senado, kabilang si Arjo Atayde sa mga mambabatas na pinangalanan ng mag-asawang Diskaya na umano'y kumukuha ng porsyento mula sa proyekto ng DPWH. Ayon kay Curly Diskaya sa kanilang sworn statements, ilang mambabatas at opisyal ng gobyerno ang kaugnay sa mga anomalya sa mga proyekto ng gobyerno. Iginiit nila na sila ay inosente, ngunit inamin din na ang mga kongresista at ilang opisyal ng DPWH umano ay humihingi ng porsyento mula sa mga proyekto. Ayon sa kanila, ang 10 hanggang 25% cut ang naging kondisyon upang hindi maantala ang implementasyon ng proyekto. Arjo Atayde of Quezon City. At kung nakita nyo na ngayong recap, so once again si TTO sa mga admins, dumako na tayo sa ating main topic for today's video. Gaya nga ng sinabi ko kanina, nako, naloko na, natimbog na talaga guys, talagang timbog, talagang loko na yung mga netizens natin dito sa social media. Lalong lalo na to guys, pinangalanan na ni Mr. and Mrs. Diskaya yung mga sangkot sa flood control project. At isa na nga tong si Mr. Spotted or si Arjo Atayde, diba? Talagang when karma is real, no? Dati, 'di ba? Wala tayong kamalay-malay, bigla silang nagkaroon nung limpak-limpak na salapi, limpak na pera. Yun naman pala 'di ba? Galing naman dito sa flood control project. Sino yung mga niloloko nyo, 'di ba? Kaya pala biglang nagka-mansion sa France, kaya pala biglang nagkaroon ng mga, 'di ba? Kaya pala biglang nagkaroon ng sariling productions kahit na sabihin yung nalulugi yung, kahit na sabihin yung naaano yung mga pelikula nila, yung naaano yung pelikula niya, ay talagang naloloko, nakakaloka talaga, 'di ba? Kahit na sabihin yung flop ang mga pelikula ni Mr. Spotted, talagang bawing-bawi yan kasi nga yan pala yung masasama nilang gawain, no? Ganyan pala yung masasama nilang gawain. And guys, take note, hindi lang si Mr. Spotted ang talagang nadamay dyan sa flood control project. Kasangkot din dyan yung tatay niya, okay? Yung tatay niya mismo kasangkot dyan. Okay, yung tatay niyang o yung biyanan kuno na nagpapanggap na main. Yun lang talaga ang nakakaloka, 'di ba? medyo medyo ano na rin, no, medyo nakakashock ako din guys, mismo kahit ako, 'di ba, kahit naman sino nung nabalitaan yun talagang na-shock. At buti na lang talaga, 'di ba, buti na lang talaga, thank God, thank to Alden Richards, thanks to Alden, dahil kung hindi pa nagpo-post si Alden ng mga IG stories niya, hindi pa natin malalaman, 'di ba? Hanggang ngayon mangmang pa rin tayo sa realidad ng buhay. 'Di ba na ito palang mga politikong ito, kabilang na nga si Mr. Spotted, talagang tinatago lang naman yung kaban na para sa atin, 'di ba? Na dapat kung ano yung pinang-aaral, pinangkakain natin araw-araw, 'di ba? Yung
pinagtatrabahuan natin, yung pinagpapagura natin, tinatago lang pala nila, di ba? Kaya wag na tayong magtaka kasi nga wag na tayong magtaka kung ba't sila nagkakaroon ng mansyon, kung ba't sila nagkakaroon ng mga maraming pera para mag-travel, para magliwaliw, 'di ba? Tapos papalabasin maraming ginagawa. Baka siguro yun yung ginagawa niya ng palihim, 'di ba? Dahil isa siya sa mga kalihim na talagang dawet diyan sa flood control project issue na yan. Or hindi lang yan issue, salamat din talaga sa mga nag-expose na itong issue to. Kasi kung hindi pa ito na-expose, malamang sa malamang, 'di ba? Marami pa ring mga Pilipino, marami pa ring mga kababayan natin ang tanga-tangahan sa buhay or sa ngayon, 'di ba? Kung hindi pa natin ito na-expose, hindi pa na-expose ito ng buong mundo, 'di ba? Kaya thanks to Tisoy talaga, and thanks to ilang mga vloggers, ilang showbiz vloggers na talagang na nag-expose ng baho ni Mr. Spotted. Kung ako, 'di ba? Kung hindi lang yan na interview, kung hindi lang yan na interview ni Julius Babaw and syempre ni Miss Karen Davila, 'di ba? Hindi pa ma-expose ang mga baho niyan, kaya pala, 'di ba? Now we know. Kaya pala takang-taka tayo kung ba't sila nagkakaroon ng bahay, kung ba't sila nagkakaroon ng mga bahay-bahay or ng mga sarili-sariling bahay, hindi ba? Ng mga sarili-sariling bahay or ng mga bahay, 'di ba? Ng mga bahay nila, 'di ba? Tapos biglang nagkaroon ng bahay sa France. Doon pa lang talaga, guys, magtaka na tayo, 'di ba? Doon pa lang talaga magising na tayo sa katotohanan na talagang 'di ba? Takang-taka tayo, ba't sila nagkakaroon ng bahay sa iba't ibang lugar, at ba't sila nagkakaroon ng private resort, or ba't sila nagkaroon ng private resort? Talagang hindi naman talaga ganun kalaki yung kita sa showbiz, 'di ba? Hindi naman ganun kalaki TF nila sa showbiz. So ba't sila nagkakaroon ng ganung properties? Ba't sila nagkakaroon ng mga ganung property sa iba't ibang sulok ng Pilipinas, 'di ba? Yun pala ito naman paling inaatupag, 'di ba? Kaya nga pala no. Pagka once talaga marumi yung ginagawa mo, talagang talagang yayaman ka talaga ng bonggang-bongga, 'di ba? Yayaman ka talaga, lilimpak yung salapi mo, talagang aahon ka sa hirap, 'di ba? 'Di ba? Kasi guys, takang-taka tayo, 'di ba? Hindi naman ganun ka lakihan kita nila sa showbiz. Tsaka lugi naman yung mga pelikula ni Spotted para sabihin na ganun sila kayaman. Yun naman pala, may dirty tricks silang ginagawa, may dirty tactics silang ginagawa, may dirty silang agenda na ginagawa. Yun naman pala, ito yung inaatupag nila, 'di ba? Ito yung inaasikaso at inaasikaso nila, 'di ba? Kaya tayo ako guys, ngayon lumabas na yung mga baho nila. Lumabas na yung mga matitinding tinatago nila. And syempre akala nila makakalusot sila kahit anong gawin deny mo, Mr. Spotted. Kahit anong gawin mong deny dyan, hindi mo na malulusotan to dahil karma na to at bagay yun sa inyo, 'di ba? Yung mga nararanasan ninyong private resort, mga bahay ninyo, mga houses ninyo, mawawala din agad yan dahil alam naman na natin kung ano ang ginagawa ninyo para maipundar yan, 'di ba? Or kung saan galing yung mga perang pinagpagawa ng mga bahay ninyo, yung mga pinagbilihan ninyo ng properties ninyo sa maruming gawain pala, 'di ba? Kasi 'di ba, takang-taka tayo kasi eto but magtaka na tayo ba't nagkaroon sila ng ganon. Eto number one,
hindi naman talaga sikat na sikat, putok na putok ang Inasal Republic ni Mr. Spotted, 'di ba? Tapos hindi naman ganun, hindi naman kumikita yung mga pelikula ni Mr. Spotted na ginagawa niyang mga bagman, 'di ba? So ba't ganun? At saka hindi naman siya prize talent ng ABS-CBN para kumita ng limpak-limpak na salapi o ng malaking salapi, 'di ba? So kung tanga kayo at bobo kayo, talagang hindi ninyo marirealize, hindi ninyo mapapansin kung saan ba talaga galing yung kinikita nila, or saan nila dinadala yung kinikita nila, 'di ba? Or kung saan nila nakukuha yung income nila daily. Yun naman pala, may dirty tactics sila, may mining silang ginagawa, guys. May mga flood control project pala silang sinasagawa, 'di ba? Pero ngayon hindi na kayo makakaila, hindi na kayo makakatanggi, hindi na kayo makakatago kung ano man yung katotohanan na ginagawa ninyo, or kung ano man yung katotohanan na lumalabas ngayon dito sa social media, talagang hindi nyo na maipagkakaila, 'di ba? Hindi nyo na maitatago, hindi nyo na maipagkakaila pa, 'di ba? Hindi nyo na maitatago, mga ungas kayo. At saka kung ano man talaga yung nalalaman ninyo or whatever, 'di ba? Hindi ko alam kung gets ninyo yung sinasabi ko, pero 'di ba? Talagang doon sila nagpa-focus imbis na gumawa. Kasi guys, hindi naman sila kada year may project Hindi naman sila kada taon may project, hindi naman sila kada taon may pelikulang ginagawa, 'di ba? At saka hindi naman ganoon kalakihan yung kita nila, 'di ba? Kaya pala mapang-ahas na pumasok to si Mr. Spotted para makapasok sa politika, para lang pala mangurakot, 'di ba? 'Di ba? Kung saan yung mga pera dapat na nasa sa atin or kinikita natin, 'di ba? Maski yung mga ilang celebrities against diyan sa ganyang project na yan, dahil putok na nga 'di ba? Yun pala doon nila, 'di ba, binubulsa nila, 'di ba? Imbis na ipamudmod nila sa atin, ipangtulong nila sa ating mga mahihirap or mga dukha, binubulsa nila or tinatago nila yung mga kaban nila para sa kaban natin, para sa mga kinabukasan natin, sa kung ano-ano mga ginagawa natin, sa mga lifestyles natin, 'di ba? 'Di ba? Kaya wag na kayong magtaka, wag na kayong 'di ba? I'm sure nababalitaan nyo na yung resort ni Mr. Spotted or ng pamilya Atayde, ng mga bahay ng pamilya Atayde, dahil kalat na yan nga yan sa Facebook 'di ba? Kalat na nga yan sa social media. So kung nakababalitaan nyo yan, 'di ba? Di mabalita ninyo, di congrats, di ba? Nagising na kayo sa katotohanan or katotohanan, di ba? At I'm sure naman kalat to pat sa Twitter, di ba? At kung tatanungin ninyo kung na-affect ba si May, hindi yan affected, guys, dahil hindi naman yan yung totoong main, okay? Pero yung pangalan din naman ni May yung sabit-sabit, di ba? Pero hindi siya maapektuhan yung real main. Ang naaapektuhan dyan yung cloney na asawa ni Mr. Spotted. Kasi yung asawa ni Mr. Spotted talaga makikita ninyo na talagang affected. Parang gumuho yung mundo. Gumuho ang mundo ni cloney. Parang may gumuho na pader sa pagmamukha ni cloney. Ganon na ganon. Bagsak na bagsak. Kasi nga luging-lugi na yung asawa niya, diba? At saka matitigil na rin yung Sarcela. Salamat naman, diba? When karma is real talaga, baka sabihin niyo, plinano namin to. Hindi, talagang sigad na talaga ang nag-orchestrate ng mga pangyayaring ito, at para maituwid ang mga baluktot na ginagawa dito sa mundo, okay, na create niya
So, bye-bye na mga ka-ADN. I love you all. Have a nice day. Keep safe and God bless everyone. Don't forget to subscribe to my YouTube channel and syempre, huwag ninyong kakalimutan na i-click ang notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod ko pang i-upload na mga videos tungkol kina Main at Alden and syempre tungkol sa kanilang mga buhay-buhay inside or outside yan sa showbiz. So, bye-bye na mga ka-ADN. I love you all. Have a nice day. Keep safe and God bless everyone. Bye-bye.